Hi, welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home. Narealize ko lang na for someone na merong username na Yanni hates you, I feel like I don't hate enough. So today, manghi-hate lang ako, okay? Ito ang listahan ng mga tao at mga bagay na kinabubwisitan ko. And then i-rate natin if petty ba siya or valid. As in, naglista lang ako. And tignan natin kung ano yung mga kuda ko about it. Would I describe myself as a hateful person? Well, yes. Hindi. Hindi masyado? Question mark? Pero sure ako na marami akong opinion sa mga bagay-bagay. At kapag meron akong hate na something or someone, usually, sinasabi ko lang siya within my GCs. Kasi mga group chat sa mga tropa ko, okay? Meron kasi akong group chats. Feeling ko yun yung hindi ko mag-gets sa mga tao. Kasi karamihan ng mga tao na nag-e-express ng opinion nila sa internet na about hating someone, minsan valid. Pero madalas, napapatanong ako, like, kailangan mo ba yung i-post? Wala ka bang GC? Wala ka bang tropa? And so, feel ko ganun yung pagiging hater ko. If hindi sa mga GC ng tropa ko, I guess nilalagay ko sa dump account ng IG ko. Okay? Meron akong dump account. At doon ako naglalabas ng mga opinion na feeling ko hindi naman dapat marinig ng mga tao. And ngayon, dahil meron din akong podcast, feel ko dito ako maglalabas ng mga opinion na hindi ko sure if dapat marinig ng mga tao, pero ilalabas ko pa rin. For funsies. So, anyway, welcome to the hating episode. Ilalabas ko ang mga bagay na feeling ko deserve ma-hate. Charm. Hindi ko alam if ako as a person ay tama ba ang opinion ko madalas. Ang sagot ay oo, tama. Hindi. Tignan na lang natin. So, yung mga nilista ko dito ay in no particular order. Hindi siya from petty to valid. Kaya nga i-rate natin eh. Simulan na natin. Simulan na natin talaga. Una ko nilista. Mga kalandi ang bigla-biglang nagsisend na kumakanta sila. Alam niyo yung kapag may... Okay. Wait lang. Idedepensahan ko lang ha. Kasi, mabilis ako ma-attract sa musicians, okay? So, like, nakaranas naman na ako ng magsisend ng kumakanta sila. Well, dahil hiningi ko, may mga times kasi na, okay, itong person na to ay hindi siya musician or anything. Hindi ko sinasabing pangit yung boses niya. Pero, alam niyo yung nasa middle of conversation kayo, tapos biglang nag-send ng kumakanta. To be fair, last na nakakita ako nito ay high school pa. So, feel ko wala naman nang gumagawa nun ngayon. Question mark? Kasi, oh my God, lahat ng ex ko pala ay marunong mag-gitara. Hindi yung bastos na meaning as in kumakanta at naggigitara. Gitara na. Ayoko na maalala yung ginawa kong gitara na meme. Okay, we don't talk about that. Kaya, ito siya. Hindi ako yun. Well, di ko naman na-experience ng ex ko. Basta yung mga particularly lalo na paglalaki. Tapos yung sobrang palamig yung boses. Mag-iisip ako ng kanta. Mag-isip ko yung dahan ng December Avenue. Hindi ko alam. Kunyari na lang. Sabi niya, Mom, Earth, send sa VM habang nag-uusap kayo tungkol sa mga nangyari sa school. Like, oo nga kanina nga grabe, sobrang pagod ko sa school kasi ang dami naming ginawa. Isa yun. Feel ko kasi, minsan may tendency din ng mga lalaki na, speaking from my limited experience, may tendency din ng mga lalaki na magpapogi ng sobra-sobra. Like, alam niyo yung kapag out of nowhere, okay? Walang kinalaman sa conversation nyo, tapos biglang nag-send ng kamay nila na maugat daw, kunyari. Parang me and my bisexual ass ay nagtatanong, anong gagawin ko sa impormasyon na to? So, okay, isa yung mga taong ganon siguro sa medyo may ick ako. I-rate natin, is it valid or is it petty? Valid. Hindi. Sige na nga, petty.
Pero valid. Okay. Hindi ko alam kung ba't nyo yun ginagawa. Moving on. Second na nilista ko. Mga nagsasama ng jowa nila sa groupings. Okay, lahat naman tayo naka-experience ng groupings, di ba? High school and college, senior high, mga group work. Tapos may isang tao na magsasama ng jowa nila. Okay, may reasons ako kung bakit ko siya ayaw. One, walang kinalaman yung jowa mo. Lalo kapag hindi nyo classmate, or kahit classmate nyo, tas hindi nyo naman ka-group, huwag mong isama. Unless kapatid mo yan at walang nagbabantay sa bahay nyo, kaya kailangan mong isama, okay. Pero jowa mo, isama. Sa reason, hindi naman natin siya groupmate. Second, mataas ang chance na wala siyang ambag. Feel ko meron lang akong onting considerations dito sa ayaw ko na nagsasama ng jowa sa grouping. Siguro kung friend nating lahat yung jowa mo, and then sabihin natin meron siyang motor or kotse na magagamit natin para ihatid tayo connected sa group work, siguro pwede yun. At okay yung jowa mo. Pero other than that, walang silbi. Feeling ko walang silbi. Mataas ang chance na wala siyang ambag dito. Third, mataas ang chance din na ang ambag niya lang ay makipaglandian sa'yo. Nakakasuya kaya manood ng... Nakakasuya manood ng Okay, hindi ako bitter sa mga magjowa. Pero kung ang time na to ay nilaan natin para gumawa tayo ng schoolwork, tapos papanoorin kita makipaglandian, anong gusto mo, left or right? Yung sasapok sa'yo. Kung hindi sila magalandian, mataas ang chance din na mag-aaway sila. Okay. Mag-aaway sila at kayo ay... Well, yan. Isa rin yan pala sa mga hate ko. Sige, pag-isahin na natin. Under one item, mga magjowang nag-aaway sa harap ng isang group. Parang... dapat natin ito ma-witness. Party ba kami nito? Hindi namin ito dapat makita. Magtatampuhan pa yan. At dahil nagkatampuhan, hindi na makakatulong sa group work. So, hate ko mga nagdadala ng jowa sa groupings nila. Like, sister, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Hindi ka ba marunong makiramdam? Sorry. Sorry. Yung mic. So, yung galit ko, parang personal pala. Ay, yun. And then, speaking of, yun, yung mga magjowang nag-aaway sa harap ng group of people, nakakahiya na yung group work. Mas nakakahiya pag sa harap nyo magkakaibigan. Na-experience ko to. Hindi ako yung kaibigan. Ako yung Kaya alam kong embarrassing siya. Okay, ayun ang pinakaayaw ko. Medyo deal breaker siya feeling ko if nasa relationship ako, na aawayin mo ko sa harap ng friends ko. Na-experience ko siya. And nakakahiya siya sa friends ko. And also, nakikita ng mga taong mahalaga sa akin na tinitreat mo ako ng ganito. Feel ko kasi if mag-aaway kayo ng jowa mo, meron right time and place for that. If nag-aaway tayo ngayon na may mga kasama tayong ibang tao, kaya ko yun lunukin hanggang maging like private tayo. Pero kasi if may kasama kayong group of people, naapektuhan lahat. What the hell? Nagdadala ng jowa sa groupings, kahit wala namang kinalaman yung jowa doon, sa group work na yon, feel ko valid yun. Please, huwag niyong gagawin yan. Unless kailangan nyo dahil, let's say, PWD and andun siya to assist. Siguro yun yung mga special consideration. Valid yun. Feel ko valid ako dun. Next, yung mga magjowa nag-aaway sa harap ng group of people, valid din ako dun. You guys had no right para ipa-witness sa akin ang away nyo. Pero feeling ko minsan kasi hindi siya maiiwasan. Lalo na kung nasa isang group of friends kayo or like close na talaga kayo. Anyway, ideally, wag. Siguro mas valid yung galit ko dun sa mga nagdadala ng jowa sa groupings kasi wala talagang reason para magdala kayo ng jowa. Okay, next ko na. Nakatatlo na ako. No? Wow! Sorry, sobrang mukha akong excited mang-hate. I mean, kailangan natin ng pagmamahal sa mundo, pero minsan kailangan din natin mang-hate. Okay, next. Mga taong nakikinig sa Lainey, wala na akong paliwanag. Next, hindi, may paliwanag ako. Okay, alam ko na meron tayong tinatawag na guilty pleasure. Like, I shouldn't be enjoying this thing dahil may something problematic about it, but I enjoy it. So, siguro sasarilihin ko na lang. Okay, fine. Pero kasi sobrang daming issue ng Lainey, sobrang daming nang expose sa Lainey na like linked to abuse. And also, feeling ko na turn off ako dun sa part na, grabe, sobrang, ano ba yun? Parang ginawa niya ng home court yung Pilipinas. Like, lagi na lang sila nagko-concert noon before dahil sobrang sikat nila dito. And medyo loser behavior yun for me. Kasi parang,
ano yan, ang foreigner na, Ang foreigner na hapit sa Pinoy kumakapit, something like that. Feel ko naging ganun yung behavior ng Lainey. And so parang, minsan, may times na nakikinig ako. Sorry. Late nights, ano yung kantang yun? Waking up to... fuck. Basta, may mga kanta na okay. Pero, I'd say mga 1 to 2 lang yun. And like, once a year lang ako nagiging in the mood to listen to Lainey. But, yung mga tao siguro, hindi ko sure if meron pa kasi until now, na may mga tao pa bang may favorite sa Lainey. Kung may kalandian ako, tas sesendan niya ako ng Lainey. Pre, una na ako Una na ako. Ano ba yung mga artist na guilty pleasure ko i-consider? I think si Chris Brown. Kasi abuser si Chris Brown. Ayun, medyo hirap akong i-give up yung kanta ni Chris Brown. Guys, ako nga kay Tony Gonzaga, hindi ko mabitawan yung rom-com films niya eh. So, feel ko naiintindihan. Pero may something sa Lainey. May something sa Lainey na parang, my God, hindi ko ma-forgive. Sorry, okay. Para sa mga tao na ikinig sa Lainey. I hope hindi kayo lumapit sa akin. Is it petty or is it valid? Kayo na mag-judge. Feeling ko valid yun. Okay. Next na kinaiinisan ko or ick ko ay, oh my God, Yanni hates everything pala talaga. Next, yung mga taong nagsasabi ng kapag tinanong mo sila, uy, if you're comfortable, anong soji mo? Tapos sasabihin nila sa'yo, I am straight, unfortunately. Unfortunately? Okay, gets ko na mas nagiging dominated, not even dominated, like mas nagiging open na ang mga tao sa Pilipinas at least. Sa queer community, gets ko, sobrang dami ng budding, tomboy, bisexual, pansexual, lahat. Okay? Mas madami na nagiging brave to come out. And so, ayun ba yung reason kung bakit nafe-feel na mga straight na kapag sinabi na lang, I'm straight, unfortunately. Ang kailangan nilang sabihin na unfortunately. Kasi parang, you don't have to feel sorry if straight ka. Why do you feel that way? Kasi parang, do you feel like bigla ka naming aambaan ng... Feel ko yung gantong pagsabi na, I'm straight, unfortunately, I'm sorry, ay nagka-come lang from a place of, hindi ignorance eh. Kasi pag sinabi mong ignorance, like, intentional. Pero feel ko, naive or whatever. I don't know. I don't know why straight people feel the need to say na, unfortunately. Kasi for me, it feels hindi patronizing yung term. Pero parang, feel mo ba ma-offend ako? Feel mo ba gusto ko marinig na bading ka? Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Okay? For me, ano lang siya, parang, hindi mo kailangan sabihin, unfortunately. Pero man sabihin, I'm straight. Yun lang. Okay? I'm a big girl. I can handle that. It's okay. It's okay. Okay lang maging straight. Kung wala kang gagawin masama sa akin, okay lang. In connection to that, ayoko din ng mga straight na hindi pa ako nakaka-encounter, pero feel ko may ganto. Ayoko na yung mga straight na kapag sinabi mong, oh, I'm gay, hindi ako straight. I'm bi, I'm pan, whatever. Tapos, automatically i-assume nila na interested ka sa kanila. Like, hey, hindi, may standards ako. Hindi ka pumasa doon. Parang, feel ko, parang, hindi lang kasi siya limited sa lalaki. Feel ko may mga babae din na ganun, na mga straight, na feel nila kapag meron silang kaibigan na hindi straight, ay automatically magiging interested sa kanila. Like, kalma. Ikalma nyo ang inyong pagkatao. Sabihin ko, kalma mo, pek-pek mo, pero parang hindi naman tama. So, kalma lang. Hindi, okay? Okay. I-rate ko yon. Is that valid? Or is that petty? I feel like valid yung ick ko sa mga ganon. Kasi hindi nyo need mag-tiptoe. It's okay. Next. Mga taong laging nasa phone pagkasama mo sila. Okay, here's the thing. Feeling ko ako din ay glued to my phone. Feel ko nowadays, sobrang hindi na natin napapansin na may addiction na tayo to our phones.
na ang hirap talagang magstay away sa phone. Kaya nga meron din tayong tinatawag na doom scrolling kapag pag nag-open ka ng isang app, grabe hindi mo mamamalayan na like more than 2 hours ka na nag-i-scroll. Lalo na sa mga, ayun, sa TikTok or kapag nanonood ka talaga ng short form content, nakaka-brain rot talaga siya. And so, kapag din naman with my friends, hindi ko mabanggitin, pero may ganito talagang moments. Don't get me wrong. Na-enjoy ko yung company ng friends ko. Alam niyo yung kaya niyo lang manahimik and kaya niyo lang gumawa ng sarili-sarili nyong thing. Okay lang yun. Yung mag-scroll. Okay lang yun. Okay lang. Feeling ko lang may mga times na hindi namamalaya ng ibang tao na parang, hey, we are supposed to hang out. And right now, pinapanood lang kitang mag-scroll. Alam niyo yung nag-uusap tayo, tapos biglang, or kahit hindi kayo nag-uusap, ewan ko. Hindi ko nga alam eh. Hindi nga quality time ang love language ko even. Pero hindi ko na-appreciate yon kasi like, okay lang sa akin kahit manahimik ka sa isang sulok, gumawa ka ng kahit ano. Pero yung sobrang immersed mo sa phone mo, na hindi mo siya matigilan. Ewan ko, may ick ako with that. Okay lang mag-phone from time to time, pero yung most of the time na kasama ka namin dito ay nag-i-scroll ka. Medyo hindi ko siya na-appreciate. And for me, nafe-feel ko din kasing nawawala yung tao na yun sa presence namin na andon. Lang, yun lang napapansin ko. Kasi ako feel ko meron din naman akong unhealthy na attachment to my phone na tinatry kong i-overcome right now. Pero when I am with my friends, hindi ako palaging naggaganto. I think, I hope people will change that. Kasi medyo ano siya, pangit sa feeling kapag kasama. Okay, so, rating ko, feeling ko valid ako doon. Valid ako doon. Ibang usapan pa nga kapag sa partner mo, oh my God, I hope hindi ko yun ma-experience sa relationship ko. Syempre, gusto kong umabot sa point na comfortable tayo na we're not doing anything and all. Pero, feeling ko kapag partner ko yung kunyari nag-hangout kami, tapos nag-uusap kami, and I'm supposed to enjoy your presence, tapos you spend your time na nag-i-scroll, feel ko, bored ka ba? Bored ka ba? Or kailangan mo ng therapy? Alin dun? Okay? So, yun. Isa yun sa mga ano ko. Next, ang dami ko nang hinihit. I love it. I feel so alive. Okay. Next na ayaw ko ay mga tao na ang personality ay pagiging mean. I hate mean people. Right. Hindi ko nasabihin kung anong grade level, junior high or senior high, ayoko na. Kasi okay naman yung person na yun. Pero na-experience ko na parang, alam niyo yung tao na laging pang-hate sa someone. Wow, gumagawa ako ng episode about hating, tapos sasabihin ko, hate ko yung mga taong grabe mang-hate. Hindi, pero kasi may mga tao na alam niyo yung wala na silang ibang thing or like bukang bibig, kundi pangit na bagay about someone or about something. Parang lagi sila nang hate ng ibang tao. Nakaka-drain siya ng pagkatao, ng spirit na, oh my God, andito lang ba tayo? Everything ba na tumatakbo sa utak mo ay malicious things about other people? Parang nakapagod siya. As in, meron akong person na iniwasan ko before kasi okay naman tayo as friends. Okay ka. Pero most of the time, ang bukang bibig mo ay nang-hate ka ng someone. Nakakapagod siya. Okay? Hindi ako malinis na tao. Guys, ito, fun fact to. Nung grade, I feel like sobrang hateful ko nung junior high lalo. Kasi may mga cases na nang backstab kami ng mga tao and hindi ako proud of that. I feel like yung friends ko, hindi na sila proud of that. And actually, na-reap na namin yung consequences of that kasi nahuli kami nung mina-backstab namin. Actually, si CJ yun. I love you, CJ Abrantes. You are so good, you are so great, and you are so kind. Pero, okay, natuto na ako from that. Junior high school ko pa naiwan yun, yung backstab ng someone. Sobrang shit nun, okay? And so, after that, hindi ko na yung ginawa. Ever again. Kasi, ang pangit sa feeling na meron kang friend, tapos ang dami mong sinasabi behind them. For me, feel ko, it's better na kung ayaw mo talaga sa taong to, wag mo na lang siyang kaibiganin. At all.
kaysa yung kakaibiganin mo siya tapos ang dami mong sinasabi behind them. Bukod sa in real life, feel ko ang dami ko rin nakikitang ganito sa X, formerly known as Twitter. And isa yun sa reasons kung bakit hindi na ako gumagamit ng Twitter. I feel like naging comfortable masyado yung mga tao, lalo na sa internet. And feel ko, okay, gets ko. Kasi the internet is such a scary place. Pero sa X, ewan ko, parang sobrang naging comfortable yung mga tao na mang-disrespect ng someone. Well, if chronically online kayo, malalaman nyo nung nagkaroon ng fiasco about rat Twitter. Do I hate them? Ayoko na bigyan ng opinion ko. I don't hate them. Minsan kasi feel ko they make sense. Sorry! Feel ko minsan yung points nila ay valid. But I get why it was problematic. Kasi may mga times na parang nang-wage na lang ng awa. Like parang, okay, itong meanness na to ay so unnecessary. Okay? And bukod sa rat Twitter, hindi lang naman kasi rat Twitter yung ganun sa Twitter. Okay, wag na tayo magmalinis. Oh my God, Twitter is such a stressful place. Wala talaga akong say and masaya ako na wala na ako doon. Nag-open na lang ako ng Twitter para mag-tweet ng mga bagay na kung ano-ano lang. Pero yung maging involved in it, sobrang nakakaubo siya ng pagkatao. Kasi, ayun nga, people are so comfortable to say a lot of mean things about people. Or just because hindi kayo magkakakilala. And hindi ko sinisingle out yung rat Twitter. I feel like madami ding mean gays. Is this homophobia? I hope hindi siya homophobia. Pero sobrang dami talagang mean gays. As in, mean gay men. Feel ko, hate ko yung mga bading na personality ay maging masama ang ugali and maging sassy-sassy. Tinatry ko i-understand. Kasi feel ko, within the gay men community, it became a way of protecting themselves. Parang siguro sa discrimination na experience nila, naging way to protect yung sarili nila is maging mean, maging sassy, and all. Pero it gets to a point na parang mapapatanong ka, bakit? You are just so mean. And makikita mo kasi yung pagiging sassy and mean na yon ay na-weaponize nila to the people na nasa same community nila. Like, sila na lang din yung nag-aaway. Tapos, yung pagiging mean gay na yon, nagigamit rin nila against women. Feel ko isa yun sa mga issue na hindi natin napag-uusapan enough. Malala ang misogyny within the gay community. And hindi yun naka-call out masyado kasi feel ko mayroong ganitong notion na ang women and then gay men ay okay, parehas tayo marginalized. Okay, parehas marginalized groups ang women and gay men. And so, andun na yung tanong, can a marginalized group marginalize another marginalized group? Like, pwede bang mang-ape ang isang naaape ng kapwa niya naaape? Does that make sense? May ganun, I feel like ganung topic na parang, okay, dahil biktima kayo ng society that we live in at kami biktima din, does that mean hindi na kayo capable of offending us? The answer is very much capable, okay? Just like how women, cisgender women, are capable of being discriminatory or causing harm to trans women. Kahit pare-pares tayong babae, may mga nakakos tayong, nakakapang-oppress pa rin tayo ng kapwa natin babae. And so, ang dami ko na sinasabi, saan nakapunta, bakit ako na, yung gay men, I feel like hindi nila napapansin na, hey, meron kayong misogynistic tendencies and remarks towards women. Hindi lang straight women, even like, queer women. Okay? Kaya nga, even within the queer community, sobrang ibang conversation siya. Kasi may mga times, I've heard stories of gay men na nagiging hostile sila towards a gay woman. For example, this is not my experience. Parang sa isang gay bar, tapos may isa akong friend na bisexual woman. And then, andun siya, tapos tinanong siya na, bading ka ba? Lalo na this friend ay sabihin natin, well, hindi butch, femme, presenting, ang pangit ng term na straight passing eh. Kasi hindi ko alam, ewan, okay naman yung term na straight passing. Okay, sabihin natin straight passing, ganyan. Parang, bading ka ba? Tapos parang sinabi yung friend ko, I'm a bi woman. Tapos parang sabi sa kanya ng gay man ay, okay. Okay, so I feel like kaya pang bigyan to ng mas nuance
na discussion. Pero may something deeper than that kasi. Parang feel ko usapin na yun ng spaces. Kaya nga merong mga exclusive to queer women lang na space at may exclusive to queer men lang na space and all and stuff. Okay, so, hindi ko alam, nag-rumble yung utak ko right now. I-discuss ko ba yun or hindi? Basta, okay, babalik ako dun sa point ko na sometimes merong mga karamihan sa gay men ay ginagawang personality yung pagiging mean bitch nila. And meron din silang tendency na maging misogynistic na hindi nila napapansin. And I hope within our community, maging open pa tayo to that discussion. Kasi it is happening. It's happening. And parang, yes, gets ko, you are, like, oppressed kayo na group, pero hindi naman tayo andito para magpalalima ng oppression. I hope maging open to listening din yung community. And learn from each other. How can we be more safe for each other? Yun lang naman. Okay. Ayun. So, hate ko ang mga tao na ginagawang personality ang pagiging mean bitch. I hope ang mga bading din na lalaki ay makakuha ng more personality out of pagiging mean. Guys, as in, sobrang daming personality na pwede niyong kunin. Hindi lang pagiging Regina George. Okay? Is that petty or is that valid? Valid yon. Okay, what I said is in no way intended to make gay men feel like na-out ka sila or hindi ko intention na maging homophobic towards them. Hindi ganon, okay? Bago ako i-bash ng kahit sino. It's just that, feel ko kailangan natin pag-usapan na may ganong pangyayari. Okay, yun lang. Next! Parang nag-jump yung listahan ko. Okay. Ang next na hate ko ay mga entitled na driver ng kotse. Sobrang layo mula sa pagiging mean, sa pagiging entitled. Okay. Feeling ko connected din talaga to dun sa previous episode ko ng about commuting, right? Kapag nakakakita kayo ng balita ngayon sa mga road, ang daming road accidents. And also, kapag lalo na sa usapin ng traffic, ang mga driver ng kotse, lagi ang sisi ay sa mga jeep, mga bus, sa mga transportation kineso. Yung mga nagagalit sa bike lane, sobrang, huy, hindi kayo ang may-ari ng kalsada. Okay? Of course, given na ayoko din sa mga drunk driver. Nang ina nyo, ang dami kasing namamatay because of it. And yung mga entitled na driver ng kotse, grabe kapag nagbasa talaga kayo sa Facebook ng mga comment section ng ganyan, sa usapin ng traffic, ay ang lalo na sa bike lane. Recently lang, nagre-report na ako ng news. Okay, diba? Recently lang may namatay sa Pasig sa show. Anong tawag? Side sweep? I'm not sure of the term. Basta may naka-illegal parking sa bike lane. And then, so yung bike, syempre, wala siyang choice. Umalis siya sa bike lane. Tapos biglang binuksan yung pinto. So yung nagbabike ay tumba sa gasaan. And then yung comment section, ang dami nagagalit. Bakit kasi may bike lane ganyan? Sister, ba't hindi ka na lang kasi sumunod sa rules? Sobrang, alam niyo yan yung hate ko. Like, alam nyo guys, hindi natin napaproblemahin kung lahat tayo susunod. Hindi ko alam kung bakit grabe yung entitlement and yung ego ng mga driver ng kotse. In a way, connected talaga to dun sa commuting na sinabi ko kasi dahil sobrang lala ng transportation system sa Pilipinas, ang daming naghahangad na makabili na lang ng kotse. Ako din. Okay, I was one of them. So, kapag nakabili ng kotse tapos sobrang traffic, magagalit sila sa mga bus and jeep. Parang, kaya I don't think wise na bumili pa ng kotse at this point sa Pilipinas. Kasi, parang mas lugi ka. Okay, mas lugi ka. And hindi yun kasalanan ng mga jeep and mga driver, ay ng mga jeep at bus. Kasi, mas marami silang bit-bit na tao, Ikaw, kotse ka, ilan lang kayo dyan sa kotse? 2, 1, 4? Hindi nila kasalanan. Honestly, nakakalungkot lang din kasi na parang tayo, na ordinary citizens, tayo yung nagta-turn against each other. Dahil sa kawalan ng maayos na transportation system, law, policies, and all. Sorry. Ba't ako napunta na naman dito? Well, kasi yun lang. Ayoko ng mga entitled na driver. Okay? Nagagalit sa mga bike lane. Yung mga bikers, may karapatan sila sa kalsada just as much as you do. And nakita ko na yung mga bike
yung mga bikers, nag-reply sila doon na, sorry if bike lang ang afford namin. And that makes sense. If bike, may mga taong bike lang ang afford para makapunta sa trabaho nila, okay? Talaga ba, ikamamatay mo ba? Ikamamatay mo ba kung hindi ka pupunta sa bike lane? Kasalanan mo yan. Hindi yan kasalanan ng mga nagbabike. Ayoko talaga sa entitled na drivers ng kotse. At bukod doon, ayoko din sa mga mayayaman at politicians na parang kapag alam niyo, dumadaan sila sa kotse, may convoy, tas meron silang sariling way. Yung hinahawi yung daan for them. Like, bakit? Ambulansya ka ba? Sana ambulansya ka. Sorry. Is that petty or is that valid? Valid yun. Valid yun. Next na ayaw ko ay sobrang random ng order ng list ko. Okay, mga sad boy. Kailangan ko ba i-discuss yan? Naka-experience na ako ng isa. Ako feel ko gets ko naman yung maging sad. Okay. Pero, yun pala isa, dalawa pala. Oh my God. Pero kasi alam naman natin na manipulative siya. And feel ko, alam niyo yung mga statement, hindi ko nga alam kung bakit ganito nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nagawa ko. Sorry. Shocks. Hindi ko ma-discuss na masyado yung pagiging sad boy without being too specific. Kasi kapag diniscuss ko siya, malalaman nyo na, ay, parang personal na sa kanya. Well, medyo. Ayoko talaga ng mga sad boy. Okay? Si Primo ba ng The House of Us ay mako-consider nating sad boy? Answer, everyone? Ko sure eh. Feel ko kasi sa mga sad boy, ang nakakabwisit sa kanila ay, ang nakakagalit sa kanila ay, ginagamit nila yung pagiging malungkot nila para hindi sila maging accountable sa kagaguhang ginawa nila. Okay? Like, okay, gets ko, guilty ka, gets ko, malungkot ka sa ginawa mo, pero anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kasi dahil nagsa-sad boy sila, nagpapaawa, sasabihin nila, sorry, wala mo yung parang ganyan, ang bigat ng itlog ko, kaya ako nagawa yan, or whatever. Ikaw na nasa receiving end ng ginawa nila, o yung ikaw na naagrabyado, parang wala ka ng space para magalit. Kasi nagsa-sad boy siya eh. So, ang mafe-feel ko ba para sa'yo ay malungkot? Malungkot ba ako para sa'yo? Magigilty pa ako. Pag nagalit ako sa'yo, maging guilty pa ako pati. Kaya shit, ayoko talaga ng mga sad boy. Sobrang loser behavior. Loser behavior. I'm sorry Ako din naman malungkot ako. Pero kapag nakagawa ako ng kakupalan, alam ko paano maging accountable from it. Kung makakagawa ako ng kasalanan, ito kung gagawa kayo ng kasalanan, gets ko may guilt na magka-come out of it. Dapat lang. Kung wala, what the hell? Kung may guilty kayo, okay lang mag-guilty. Pero yung sabihin nyo na, sorry, hindi ko alam ba't ginawa yan. Sige, iwan nyo na ako. Hindi yun pagiging accountable. Kailangan mo magpa-therapy. Pa-therapy ka. Ayoko talaga sa mga sad boy. You stink. Wow, you stink. Okay, valid or petty? Valid. Valid. Oh my God, please, huwag kayong magstay sa mga ganyang relationship. Next! Ay, airport ng Pilipinas. Bigla talaga naging political yung episode na ito. Airport ng Pilipinas, sobrang hate ko ang airport ng Pilipinas. Sobrang inconvenient. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Ito na naman ay something na natutunan ko or na-realize ko nung nag-start ako mag-travel outside the country na ang convenient at ang linis at ang ganda ng ibang airport. Sa Pilipinas, hindi. My God, alam niyo yung pagkating nyo, bago kayo makalabas ng airport, ewan ko, immigration ata yun. Oh my God, sa Pilipinas, sobrang haba ng pila. So, mag-iintay ka ng from 30 minutes to 1 hour. Merong mga machine, they are supposed to make this whole process shorter and easier for everyone, pero hindi sila nag-work. Valid. Valid yung hate ko sa airport ng Pilipinas. Valid. Sobrang inconvenience niya. Inconvenient. Inconvenient niya. Next. Actually, last na to. Mga older men na nagpipray on younger women. Wala pa ako sinasabi. Title pa lang yun, valid to. Alam ko, valid to. Here's the thing. For me, ang tricky kasi nung conversation on minor, like parang 18 to 21, for me, considered yun na young. If ikaw ay isang lalaki na ang edad ay 25 years old or like 24 pataas, tapos magpa-fuck around ka sa babae na kaka-20 lang, pwede mong i-argue na, hindi naman na siya minor eh.
Pero hindi yan mag-work on me. Kaya nga feel ko yun yung something na medyo ako sa topic ng minor. Kasi ano, pa nag-18, automatic, okay na? Okay na? Kung may lalapit sa kanya matandang lalaki, okay na ba? Hindi. Hindi ganun yun. Nakikita ko madaming gumagawa ng ganito sa TikTok. Yung parang, that thing that happened to you when you were 19. Kasi apparently, madami pala tayo naka-experience ng kagimbal-gimbal na pangyayari nung 19 years old tayo. And I think that proves my point na if you are 19, wag kang magpa-fuck around people na 5 to 10 years older than you. Hindi lang sa romantic relationship, even friendships. Kasi sister, that will get you to therapy. Okay? Promise, trust me. Feel ko ito yung shit sa mga lalaki na lumalapit sa mga ganun ka bata. Sige, mag-i-stick muna ako sa usapin ng older men. By older men, I'd say 24 pataas. Okay? Na nakikipaglandian or nakikipagjowaan sa mga babaeng nasa edad 21 pababa. May mga na-witness akong ganto sa LB. Kasi it's a small community, tight-knit community yung LB. And so, madami ako nakikitang ganto. Well, okay, sige. Siguro yung mga women na nasa 21, you can argue na, okay, ano na yan nasa age of consent na yung mga yan. Kaya naman nilang mag-isip. Okay, go. Pero siguro para sa mga babae na nakikinig dito na 21 younger, if merong lalaki na lumalapit sa inyo na 24 years old older, isipin nyo kung bakit hindi sila pumapatol sa mga taong kaedad nila. Kasi doon sila dapat nagka-fuck around with. Or yet, tanungin mo, bakit hindi sila pinapatulan ng mga babaeng kaedad nila? May reason, okay? May reason kung bakit. Siguro, reach pa sabihin yung reach as in reach, ha? Reach pa sabihin na pedophile yung mga lalaking to. Okay, sige, hindi pedophile, pero very predatory for me. Kahit sabihin nilang, hindi ko naman intention, it is very predatory for me. Like, young woman na you are trying to flirt with, ibang-iba yung experience niya sa'yo. So, why are you trying to flirt with her? Bakit ka nagtatry na mag-get ng relationship with this person? Na-realize ko lang to kasi ngayon 23 years old ako. Hindi ko ma-imagine na papatol ako sa 19. Ilan lang yun, no? Ilan lang yung years na yun. So bakit, anong iniisip ng mga lalaking to at mapatol sila sa mga ganun kabata na babae? Alam nyo, marami na akong no-witness na relationship na ganito. To know and to say confidently na predatory siya. Usually pa sa mga gantong lalaki na matatanda ay, hala, sad boy pa yan. Tangay na. Okay, stay away. Stay away. Siguro for me, delicate yung 21 years old and younger na babae kasi usually yung mga ganong women, if hindi kayo lumaki sa, let's say, loving na household, may tendency na mababa yung self-esteem nyo. And I'm speaking from experience. And loving yung household ko. Pero may ganun kasi, okay, na hindi pa buo yung self-esteem mo. Lalo na if wala ka din proper guidance from adults. And so, kapag may isang lalaki na matanda na lalapit sa'yo, and then boom, bigla kang bubuhusan ng atensyon at pagmamahal, sister, may ganun ka mababang self-esteem, you're just a girl, I'm sure madadala ka. Ang dami ko nang na-witness na ganito. And ang hirap pigilan nung mga babae na nasa ganong position kasi is it safe to say na manipulation yun in a way? Kasi syempre, nabubusan ka ng attention ng love and you feel like, okay, oh my God, naiintindihan niya ako and nakukuha ko sa kanya yung validation. Usually sa mga lalaking to pa ay, hangit. Sorry. Ayoko talaga. Hate ko talaga. Okay? Please, sa mga lalaking ganito katanda, huwag kayong mag-fuck around women na nasa 21 years old pababa. Umanap kayo. Fuck around people your age. Please. My God. Okay, so this is not to say na against ako sa mga May-December relationships. May mga age gap. Wala akong problema. As long as consenting adults na yan. Sabihin natin mga 23, okay, go. Kung magjojowa ka ng 30, go. Ever, 22, go. Pero yung 18 to 20 and even 21, delicate pa talaga yun. Okay? Kaya hindi ko ma-defend yung magkasabi ng, okay naman yung 20 years old na babae at
25 na lalaki Ewan ko, sorry ko na single out ko yung man and woman na relationship dito kasi promise may iba talaga sa dynamics kapag lalaki at babae. May iba sa dynamics ng isang matandang lalaki at mas batang babae. Promise. Sorry ako dyan. Yun lang. If kayo, may mga ganito kayong kaibigan, protect your friends. And then, mga lalaki, nakikinig ba nito? Well, i-make sure ko, gagawin ko tong clip sa TikTok. Mga matatandang lalaki, stay away from women 5 to 10 years younger than you. Lalo na yung mga 21 years old pababa. Stay away. Stay away. Get a job. Okay? Valid yun. Valid yung hate ko na yun. Masyadong personal ata yun, pero valid yun. Ay, actually, dun na nag-end yung episode ko na nang-hate ako. Feeling ko madami pa akong gustong sabihin, pero pwede ko naman siyang sa susunod na episodes. And so, ang tanong ko, what is your personal ick? It can be petty, it can be very big and political, kayong bahala. Dahil ang dami ko sinabi sa episode na to. And thank you so much for listening to this episode. Sa YouTube, subscribe kayo. And sa Spotify, naglalabas ako ng episode every 9 p.m. Thursday. Minsan iniisip ko nga, dapat ba agahan ko? I don't know. And then, i-follow nyo rin ang socials ng Yanni's Room at Kwarto ni Yanni on TikTok and Instagram. I-follow nyo ako. At Nadine Lustre on Instagram. Sinabi ko talaga yun, no? Tapos yung pormahan ko pang pang Daniel Padilla. Sabihin ko sana James Reid, kaso hindi pala okay sila. Sorry. Follow niyo ako at Yanni Hates You on IG and TikTok. Sige, Twitter and Facebook. And see you. Nasabi ko na lahat? Yeah. See you sa next episode. Bye-bye.